ako'y sa'yo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sasabihin ko sa inyo, natitigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang mapansin sa ating unang pagbasa, yung bantay ng bilangguan. Kung anong nangyari sa kanya. Nung habang si Pablo at si Silas ay tumakanta ng himno at nagdadasal sa loob ng bilangguan, lumindol at nagbuksan ang mga kulungan. At akala ng bantay na ito na nakatakas silang lahat. Kaya balak niya sanang pagtangkaan niya na yung kanyang buhay, pero sabi sa kanya ni Pablo, "Huwag mong gawin yan, nandito kami." At tignan niyo paano ang naging takbo ng kanyang buhay sa pagdanais niya na magpabinyag. At paano niya siguro ninais na magpabinyag? Nagsimula ito sa kanyang pakikinig. Pakikinig sa pagdarasal ni Pablo at ni Silas, sa kanilang pag-awit, sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalataya nila, kahit na sila ay may mga gapos na tanikala, nakakulong, pinahagupit, pero patuloy pa rin sila sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya nila. Patuloy pa rin silang nananalangin sa Diyos, umaawit ng papuri sa Diyos. At ito'y narinig ng taong bantay ng bilangguan. Narinig niya ang pagdarasal ni Pedro,
sa kabila ng mga hirap na dinaranas niya. At yun ang nag-udyok sa kanya, kaya niya nasabing, paano bang magpabinyag? Paano ba ako susunod kay Kristo na ito na inyong ipinapahayag? Nagsimula sa pagnanais at ano ang naging hantungan? Naging hantungan nung bantay ng bilangguan ay paglilingkod. Nung nakalabas si Pedro at si Silas ng bilangguan, anong ginawa niya? Kinupkup niya sa kanyang bahay dahil wala silang matirhan. Hindi lang niya kinupkup, pinakain din niya. Ang kanyang pananampalataya mula sa pakikinig ay nagdala sa paglilingkod. At hindi ba ganoon din naman ang ating pananampalataya sana? Sana hindi lang tayo tagapakinig ng mabuting balita. Sana hindi lang natin pinakikinggan ang salita ng Diyos dito sa simbahan. Pero sana mula sa ating pakikinig, ito ay magdala sa atin sa paglilingkod sa bawat isa. Mula sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, sana magdala ito sa atin tungo sa pag-unat ng ating kamay para ialay ang sarili at paglingkuran ang iba. At doon po namumunga ang ating pananampalataya. Our faith grows by the way we serve. Kaya ang salita ng Diyos, sana idalhin tayo sa buhay paglilingkod. Hindi lang tayo tagatanggap, hindi lang tayo tagapakinig. Ang taong hinuhubog ng salita ng Diyos ay lumalago sa kanyang paglilingkod sa kapwa niya. Nagkakaroon ng pagnanais na kung paano siya biniyayaan ng Diyos, nais din niyang maging biyaya sa ibang tao. As I have received God's blessing, sabi nga, I become a blessing to others. At yan po ang galaw ng pananampalataya sa buhay natin. Hindi lang tayo tagakinig. Hindi lang tayo simpleng nananampalataya lamang, kundi sa ating pagninilay, sa ating pagdarasal, natuturuan tayo sa paglilingkod. At yan po doon tayo nagmamature bilang isang Kristiyano. Sabi ni San Pablo, sana hindi na tayo para mga batang Kristiyano na tila hindi natin alam ang ating ginagawa. Ang nais si Pablo, sabi niya, na tayo ay lumalago at nagmamature bilang mga Kristiyano at ang ating pananampalataya ay lumalago din. Our maturity in faith is seen also by the way we love and the way we serve. Doon nakikita kung lumalago tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Yun ang nagiging palatandaan na tayo ay nagiging matured in faith. Not only listening, but also in serving and loving others. Ito po yung naging hantungan, naging paraan ng pagtanggap ng bantay ng bilangguan sa pananampalataya na ipinahayag ni San Pablo. Pinakinggan, may pagnanais na makilala si Jesus, kaya nagpabinyag. At mula sa kanyang pagbinyag, kinupkup niya si Pablo at si Silas. Pinatira sa kanyang bahay, at ang kanyang buong sambahayan ay nanalig kay Jesus at ang buong sambayanan pinaglingkuran si Pablo at si Silas. Sila'y pinakain at tinanggap. Kaya sana tayo din bilang mga Kristiyano sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, tayo din po ay hindi lang tagapakinig, hindi lang tagatanggap ng mabuting balita, kundi mula sa ating pakikinig, tayo ay madala tungo sa paglilingkod sa bawat isa. Yan po yung daan ng pagsunod kay Kristo. Hindi lang nakikinig,
kundi mula sa pakikinig, nagiging lingkod. Amen.